Nakauwi na ako ng pasado alauna na sa pinagshootingan namin sa bandang Pampanga. Nakilala ko doon ang isang pangalan, si Tonet, na halos kasing edad ko lamang. Ang bahay nila ang pinagshootingan. Umaktong alalay lamang ako sa mga nagaganap sa ikalawang palapag at hindi na ako isinali mismo sa mismong shoot. Kaya nangyari, nagsilbi akong coordinator ng nasabing live streaming at nag-vlog pa si Osas. Nagpauwi na ako ng maaga dahil pagod na ako at nagstay kami sa Hamada Hotel na kung saan nandoon yung Souk Restaurant. Naku, masarap ang pagkain. Napakasarap ng pagkain ng Souk Restaurant, lalo na yung buko pie nila, ibang klase. Siguro, pagbalik ko doon, magpa-private transport na lang kami. At sana makabalik nga ako doon sa lugar na yun. Minsan, masarap mamasyal, pero hindi mo pwedeng pabayaan ang iyong trabaho. At sa pagtatrabaho, makakasalamuha mo ang iba't ibang tao, mga iba't ibang ugali, mga minsan ay hindi mo maipaliwanag na mga karakter. Pero ganun ang buhay. Magmasipag ka para meron kang kitain. Pag nagpatamad-tamad ka, wala mangyayari. At huwag kang manlalamang. Dahil yun ang turo ni Buddha o ng ating Panginoong Hesus. Inilalaan natin ang ating sarili para sa ating sarili. Pero hindi naman sa kapakanan lamang natin. Kung hindi sa kapakanan din ng ating mga mahal sa buhay. Pero sa umaga, ako pa rin ang sumundo kay Bel, ang apo namin na makulit. Pero may mga salita nga siya na hindi ko maintindihan. Pero cute magsalita. Dumadaan kami sa kapilya sa lugar ng Libis Reparo. At doon, tinuturuan siya ng nanay niya na, "Thank you, Jesus. Good morning, Jesus." Ganon ang upbringing niya. Pero sinabi ng nanay niya kanina na saltikin ko na ba yung bata? Sabi ko, 1 taon pa lang yung bata, ano yun? Kasi nga daw, minsan nga nagmamarakolyo at hindi niya makontrol yung pagsigaw-sigaw, yung pag-iyak-iyak. Hindi pa nga marunong maging nanay. Kasi higit sa lahat, dapat maunawaan niya yung lengguwahe ng anak niya. Kaya umiiyak ang bata, may gustong mangyari, may gustong ipaliwanag na hindi naiintindihan ng nanay.